Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang may-ari ng pabrika ng paputok sa Bocaue, Bulacan na sumabog at nasunog kahapon. Patuloy ring inaalam ang sanhi ng insidente kung saan dalawang namatay kabilang ang isang minor de edad. Makibalita tayo kay Roland Umangay. Sa bahaging ito ng Barangay Duhat, Bocaue, Bulacan, dating nakatayo ang gusali ng Olis Fireworks Manufacturing. Pero matapos ang pagsabog dito kahapon ng hapon, mga naabong bahagi na lang ng gusali ang matatanaw ngayon. Gumagawa sila ng pinagdudugtong nila yung kwitis para mabuo. Yun ang batay doon sa mga kapitbahay. Ayon sa mga nakaligtas na trabahador, sa nasunog na gusali binubuo ang mga kwitis at ang mga press na ginagamit naman sa pagbuo ng firework shell. Doon din daw nagtatrabaho ang isa sa dalawang nasawi. Dead on the spot sa pagsabog ang 21 anyos na si Larry Alano. Nagagalit ko sa akin at ba't daw pinapasok ko doon. Sabi ko, wala tayong magagawa, trabaho kasi. Sa ospital naman binawian ng buhay ang 15 anyos na si Adrian Paul Gray. Ang kanyang mga magulang, wala na raw magawa, kundi hintay na lang na mailabas sa punerarya ang kanyang bangkay para maiburol sa bahay. Kung nakinig lang yun sa akin na wag nang bumalik, buhay pa yun. Bumalik pa ron. Nangihinayang dun sa konting karampot. Nadamay rin sa pagsabog ang isa pang gusali na 50 metro lang ang layo sa pinangyarihan ng pagsabog. Inaalam pa ang sanhi ng pagsabog. Pero ang itunuturong dahilan ng mga trabahador, ang matinding sikat ng araw. Hindi naman daw sila nagkukulang sa pagtitiyak na ligtas ang pabrika. Ayan po yung mga drum na po na yan, pumpleto ng tubig yan. Hanggang doon po sa baba. Tapos meron po kaming post dito. Kaya lang po, hindi po namin kasi agad malapitan. Kasi nung po ng sabog, hindi na po namin malapitan dahil sa takot nga po. Napag-alaman namang wala pang lisensya ang pabrika. Ayon sa mga otoridad, may ilang patakarang di nasunod ang pabrika kaya hindi pa nare-renew ang lisensya nito. Hindi pa matiyak sa ngayon ang halaga ng mga napinsala. Hinahanap pa rin ang may-ari ng pabrika na nakilalang si Veronica Cardenas. Inihahanda na rin ang mga kasong posibleng isampal laban sa kanya. Gayunman, nangako na ang kanyang kaanak na tutulong sila sa pamilya ng mga biktima. Roland Umangay, Nagbabalita, Pilipinas.